ring, 15. Oh. Then sinabi ko sa kanya, sabi ko, sabi mo yung lawyer mo, mag-usap kayo. Dahil tayo, hindi tayo papakailaman ng sa trabaho yan eh. Hindi ako nakikialam ng trabaho eh. Sir, lasa lang, nasaan yung cellphone at mga gadget? Ano? Ako hindi pa nakikita, simula dumating ako dito. Kasi kasi ko siya. So yung gamit, wala akong nakitang gamit. Sabi po kasi sinuli sa inyo. Tingin ko naman po wala silang magagawa dito kung kapag ka inutos po na i-autopsiya eh. No? Tapos kung may mga cellphone man, nagamit man, or yung bangkay na sinasabi, eh, malalaman kung kanya talaga yun o hindi. Diba? Sabi ni Alvin Cinco, mukhang hindi emosyonal ang asawa. Is it possible na double lang? Yun yung isa sa nakikita natin, no? At ulitin ho natin mga kababayan, ha? 4 ang tinitignan natin dito. Hindi si Mark Ramos magsasarado na sasabihin ko, nagpakamatay yan, nadisgrasya yan. Hindi po. Tinitignan natin dito, nagpakamatay, nadisgrasya, may pumatay dahil nga po may mga nasasangkot na mga pangalan at meron siyang mga ibinubulgar at meron siyang mga pinapatunayan na mga pangalan. Or, baka script lang, mga bossing. Sa nakikita natin na interview, sa nakikita natin na pinapakita sa balita, no? Parang silang pamilya, ayaw nilang pa-autopsy, pati yata DNA. Sabi ng gobyerno, sabi ni John Vic, pa-DNA natin para malaman talaga. Para makita yung anggulo. Di po ba? Autopsiya para makita kung may foul play talaga. Pwedeng, it looks like doon sa pangyayari, walang makitang foul play. Pero kapag inotopsiya, merong mga pinainom ng mga nilason, whatever, kaya naging sanhi ng pagkahilo, pagkaupo, ayun, nabuwal. May nagpainom po sa kanya ng sandamakmak na mga pill na ganito o na mga gamot na ganito upang maging sanhi ng sobrang pagkahilo o pagkaantok. Kaya po pag upo niya, ayun, nalaglag. Yun po ang makikita at posible na magiging anggulo doon po sa autopsiya. Sa DNA naman po, makikilala kung talagang si Cabral po ba talaga iyang nandyan ho, mga bossing. Tuloy. Wala siya sol. Ako dumating ako dito alas 2. Sabi nila sinoli. So wala pa ako nakita. Pinausap ko anak ko, wala silang gamit na ano. Kasi yung maraming gamit. Siyempre, ina-askas nila namin tao. Okay, sige sir. Maraming. Ano pa ito? Ano naman ito? Ito. Hindi. Ito yung ito yung pinagmulan nung Yusek Cabral, mga bossing eh. Ngayon mga kababayan, ano naman ang sabi ni John Vic Remulla? Our condolences to the family. Diba? Pakikiramay sa pamilya. Pero, Offer our condolences to the family. This loss must be very great to them, and at the time of death, it's nothing to make fun of. However, let me be clear. Ang pagkamatay ng isang tao ay hindi ibig sabihin titigil ang gulong ng hustisya. Hahabulin namin ang lahat ng nakoyaman. ulitin huwag sasama ang loob ng pamilya Cabral. No? Sabihin na natin, na disgrasya. Pumunta na lang tayo doon sa sitwasyon na sinasabi nilang na disgrasya at yun yung kanilang pinapaniwalaan. Lumagpas, okay, naniwala, disgrasya. Pamilya Cabral, kailangan handa pa din kayo, no, doon sa mga investigasyon na gagawin. Hindi pwedeng maging balat sibuyas kayo na, ay, namatayan na nga kami. Diba? Namatayan na nga kami, tapos iniimbestigahan nyo pa kami. Hindi pwedeng ganon. Kasi hagilapin po yung mga sinasabi na di umano kung merong mga napunta kay Cabral at kanino may iiwan. Ngayon ho, siyempre, kapamilya kayo.
makikita, hahanapin yung mga yan, yung mga nakaw na yaman, ibabalik doon sa pondo ng Pilipinas. Diba? Kung walang makita sa inyo or wala namang mapatunayan, di okay. Diba? Pero malaking pangalan po at malaking empleyado po ng DPWH si Yusek Cabral eh. Diba? Halos karamihan alam niya ho mga bossing eh. Sabi ni Emma Survivor, obstruction of justice pag di mag-cooperate ang pamilya ni Yusek Cabral. May kaso po, sabi ni Francisco Umbak Jr. buhay o patay. Kung naman mayroong ebidensya, kukunin pa rin ng gobyerno ang lahat ng akbang na kailangan para maibalik sa taong Pilipino ang perang ninakaw. Kaya sa lahat, Hindi ho natatapos. Kung sakali man mag-ending, mga kababayan, doon sa sinasabi nilang pinapaniwalaan nila na naaksidente. No? Hindi po natatapos ang investigasyon doon. Meron pong kasama, meron pong kaduktong na pag-iimbestiga doon sa mga naulila. Hahanapin. Baka naipasa o baka ipinasa na dito. Malamang ma-check po yung mga bank accounts. Magkakaroon din po niyan. Siguro magkakaroon din po niyan ng mga halughugan po. Kung may mga bolt sa bahay, etc. Which is sinasabi ni John Vic Remulla, hindi po natatapos dito. Hahanapin at talagang pipilitin, maibalik sa taong bayan yung mga nakaw na yaman. ng mga akusado, mag-isip-isip kayo. Death will not protect you. Death will even bring greater shame to your family. Face up to the charges. At kung sakali naman po na may pumatay dito, kung sino man, no? Kung meron man, no? Yan ang banta sa inyo ni John Vic Remulla. Diba? Hindi porkit wala na yung tao, ibig sabihin maliligtas na kayo kasi siya lang yung nakakaalam. Pinatiklop ninyo. 2025 na po ngayon, madami pong resources na pwedeng gamitin para malaman talaga ang katotohanan. Sabi ni Sir Ed Ong, tinatanong po daw yung asawa kung positibong misis niya yung labi. Ibig po ba sabihin yan beyond recognition na ito? Kaya pinapakonfirm muna sa asawa at anak. Kailangan pa din po talaga i-DNA test eh. Just man up to the charges, answer the charges, and Yung parang tipong talagang masabi, maisulat doon sa kanyang death certificate na ito talaga si Cabral. No? be and have faith in the judicial system. To the Filipino people, we assure you that no one is sacred, that death or whatever act can protect you from the government recovering the stolen money of the people. We mean business. Kukunin namin, babatakin namin, ibabalik sa taong Pilipino Ang lahat ng nakaw na yaman. Kukunin namin, babatakin namin,